Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, ang isi-share ko naman ngayon sa inyo is about sa aking realization dito sa aking pag-abroad. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, yun guys. Bigla ko lang na-realize so ginawan ko na ng content. Kasi kanina nung nandun ako sa Lucky Plaza, nung tumitingin ako ng mga kung ano yung pwedeng maipunin para pambenta-benta pag papackage sa Pinas para sa mama ko. Then na-realize ko na sabi ko, may 1 year na lang din pala ako dito sa Singapore. Pero ano naman, hindi natin masabi kung magtatrabaho pa ulit ako or hindi. Pero syempre masyadong maaga pa para mag-decide para doon. Pero dapat din natin paghandaan. Hindi dahil medyo matagal pa is okay lang. Parang mas maganda yung prepare tayo sa pag-uwi natin. So na-realize ko na kasi since yung mga mahal ko sa buhay is nakadepende monthly. Kasi ako guys, yung salary ko kasi is hati-hati yan. Meron kasi nga may 2 akong anak. So, open din naman ako na yung 2 anak ko magkaiba yung ama nun. So, although hindi naman ganun kalaki talaga yung allowance na binibigay ko, pero nagbibigay ako monthly ng allowance sa kanila. Tapos, meron din sa mama ko. So, sabi ko, what if nag-stop na ako mag-abroad, paano na lang yung monthly nila na nanggagaling sa akin, mapoprovide ko pa rin ba yun? Or paano na? Sabi ko ganun. Siyempre, kumbaga nakasanayan nila for almost 5 years na rin. 4 years na rin naman yata. So, sa more than 4 years ko na ganun yung yung cycle namin. So, sabi ko, hindi pwedeng i-stop ko. Siyempre, kasi obligation ko yun as nanay. So, sabi ko, dapat pag umuwi ako ng Pinas, continuous pa rin na may source of income ako. Na, yun, na-realize ko na gano'n, na sabi ko, hindi pwedeng So, parang naisip ko ngayon, guys, is, katulad ng sa mama ko, bakit hindi ko sila gawan ng, tulungan ko sila, na tulungan ako. Yun. So, what I mean is, parang tulungan ko sila na ng financially sa ngayon, na makapag-provide sila ng sarili nilang source of income, na kumbaga tinulungan ko sila, tutulungan din nila ako, at tutulungan nila akong para makapag-provide sila ng sarili. At pag dumating man yung after 1 year na uuwi na ako, at least hindi, kahit di na ako magpadala sa kanila, is masustain nila yung monthly needs nila, diba? So parang yun yung na-realize ko na what if kaya yung magandang i-business nila or tapos na-realize ko yung anak ko, yung panganay ko, kasi guys, sa totoo lang, hindi sa spoiled yung anak ko dahil nabibigay ko yung needs niya. Hindi alam ng marami na bibigay ko lang talaga yung mga gusto niyan pag may occasion. Usually pag birthday, Christmas, or pagka kasi medyo okay yung academics niya, pagka medyo may award siya, may so binibigyan ko talaga ng reward yan. Parang yun na yung parang niya sa mga ginagawa niyang kabutihan, ganun. Pero yung normal days, wala. Hindi yan pwede na basta-bastang na katulad nung sa motor niya. Nung nanghiling siya sa akin ng motor, okay, sige, bibigyan kita ng motor, pero sino magagas niyan? Sabi niya from her allowance, kasi guys, binibigyan ko siya ng allowance talaga. Siya yung nagbabudget ng allowance niya. So ngayon, ang niya sa akin, request niya is kasi nga nag-aaral siya, maraming laging pinapaprint. Pagka lagi kasi nagpapaprint, syempre magastos din yun. Tapos sabi niya, mama, kailangan ko ng printer. Sabi ko, sige, pag pinovidean kita ng printer, paano ang ink niyan? Tapos ang sabi niya, siya na lang daw sa allowance niya. Tapos biglang sabi ko, yung mga classmate mo nagpapaprint din, oo daw. Sabi niya, parang gusto niyang i-business din yun, na parang sa kanya na lang magpapaprint yung mga classmate niya. O diba, parang yung way na yun, at least kikita siya, kumbaga sa sarili niya, ganun. So parang puprovidean ko siya ng printer, at the same time siya na yung bahala doon kung paano discarte niya para yung ink nun, or magkaroon siya ng income, ganun. Then, yung sa mama ko naman, isang gagawin ko ngayon is, kasi yung may monthly siyang allowance, so hahatiin ko yun sa 3. Yung first is syempre allowance yun, cash yun. Yung halimbawa yung
yung halimbawa yung allowance niya hatiin ko sa 3. Yung first na hati is yun yung cash niya, cash, kasi syempre hindi naman pwedeng di mo sila padalhan monthly kasi kailangan nila talaga yun. Then yung second is trinay ko kasi na anuhan siya doon, padalhan ng sabon, yung binibenta kong sabon na yung mga oval soap ko, and okay naman, maganda naman din yung feedback. So yun na yung yung pangalawang hati dun sa kanyang allowance. Bali puprovidean ko siya ng paninda na sabon doon para pag naubos yun, for example 1,000 na sabon, tapos yung 1,000 na yun, pag nabenta niya yun, pwedeng kumita siya, pwede niya madoble o triple, at least yun, pag nabenta niya, kanya na yun, cash na niya talaga yun. And then yung last na hati ng allowance na ipapadala ko sa kanya is hindi ko yun ipapadala, nakatabi lang yun sa akin guys. Katulad na kanina, ang ginawa ko is bumili ako ng mga ganito siya guys, ng mga perfume na ganito, worth doon sa halaga ng monthly ng dapat na allowance, supposed to be na allowance niya na yung pangatlo na hati. Bumili ako ng ganyan na katumbas sa niya, tapos pagka nakumpleto ko na yan or mga 3 months or 4 months ganun, na okay na yung box niya, isisend ko yun sa kanya at ibebenta niya guys. Yun is pwede niyang i-rolling yun kasi malaki, syempre tutubo siya dun eh. So yun, i-rolling niya ng i-rolling, tapos anuhin ko siya na kailangan mai-ano niya yung roll na mai-ano ba niya, paikot niya para kumbaga is tawag dito, may pera siya pag uwi ko man, hindi na siya sa akin umasa or kaya na niya yung sarili niya kahit wala yung allowance na binibigay ko. Tapos yung sa bunso ko, ganun din yung gagawin ko guys. Bali, kung halimbawa yung sa sabon, kung okay yun sa kanila, di pupaanuhan ko sila ng ganun na yun na yung parang pinaka puprovidean ko sila ng pangpuhunan nila ganun, or kung ano yung maganda doon sa kanila, para in case na umuwi man ako, ipunan ko para kung halimbawa tindahan man or pag puprovidean ko sila ng, gagawin ko talaga ng paraan na maprovidean sila bago ako umuwi, para in case man na umuwi ako guys, hindi sila nakaasa sa akin na paano na yung pang monthly kahit wala ako nila, may pera sila yung ganun ba. So parang yun yung na-realize ko na kasi syempre hindi habang buhay nasa abroad tayo, diba? Tsaka hindi habang buhay malakas tayo, at di rin habang buhay may pera tayo na may papadala natin sa kanila. Kumbaga magsa-stop tayo ng trabaho, paano naman yung mga expenses nila, hindi naman nagsistop yun. So yun, kaya since ako naman dito is medyo okay naman din yung sahod ko, bakit hindi ko sila providean, no? Yung parang tulungan ko sila, natulungan din ako, yung parang ganun. So yun lang guys, kaya kung kayo, katulad ko kayo na hindi naman kasi din tayo mayaman na so kung halimbawa lang na may malapit na rin naman tayong umuwi, isipin na natin yung ano ba ang mangyayari sa atin pag-uwi natin, kung ano ba magiging life natin pag-uwi, diba? At saka hindi lang sa sarili natin, kasi kung tayo kaya natin yun, paano naman yung mga umaasa sa atin, paano na sila kung umuwi tayo, na paano na yung mga ba sila or diba? So parang yun lang, hindi naman kasi pwedeng na pag umuwi tayo sobrang dami natin pera na kaya natin provide yung mga needs nila, na kung nandun na tayo sa Pinas nila yung ganun. So yun lang.